Galing siya sa highlights. Ganun po talaga ang minsan ang nangyayari. Kasi minsan hindi kinakaya ng buhok yung ribbon tapos highlights. Kaya nauwi po siya sa rubber talaga siya. Straight pa naman ang ribbon mo. Yun nga lang, doon yan siya nadali sa highlights talaga siya na nasira. Tingnan na lang natin kung anong magagawa natin dito. Ibalap na. Tawag ng Diyos na lang. Kaya pag ano ko kasi kanina, pagbasa, katitik ka. So ayan guys, meron kaming client dito na gusto magpa-reband and naging do or die nga ang aming naging eksena dito dahil itong buhok ni client, meron tong previous reband at sinabay yung highlights nung nagpa-reband siya. Ang naging problem lang dito is talagang nag-rubberize ng husto at nag-freeze ang kanyang buhok. Grabe. So in-explain ko sa kanya yung lahat-lahat na pwedeng maging possible outcomes sa gagawin naming reband in color kasi gusto rin niya magpa-color and nag-agree naman siya kung ano man ang magiging kahihinatnan ng kanyang buhok. Charis. Basta may tiwala naman daw siya na maayos ang buhok niya pero let's see what we can do. So let's start kung ano ang ating gagawin sa kanyang hair. Alright, after ma-analyze at ma-explain everything kay client, so nag-start na kami dito ng aming first application ng rebanding cream 1 focusing on her newly growth hair. Super ingat lang din ako sa application dyan na hindi matamaan yung dugtungan or yung demarcation dahil nandun yung mga highlighted parts. So dahil kulot na kulot yung buhok ni client, so prinasis muna naman ito hanggang sa mag-develop. Then afterwards, after ng aking ginawang reapplication sa regrowth hair ni client, ay nilagyan ko ng purong pH balancer yung buhok ni client, lalong-lalo yung mga parts na merong highlighted at yung mga rubberized na. At nung nag-well done na nga yung ating na-applyan ng rebanding cream 1 doon sa kanyang regrowth hair, so hindi ko binaba yung rebanding cream 1 doon sa kanyang past rebanded or highlighted hair. So ang ginawa ko, sa banlawan ko na binaba yung ating rebanding cream 1 kasi mabilis na lang talaga yung mag-react. Parang pinadaluyan ko lang ng rebanding cream 1 yung buhok ni client kahit na merong pH balancer, then diretso na siya banlaw. Grabe, legit talaga ang kaba dyan mga sis dahil isang pitik na lang talaga sa buhok ni client talagang maghihiwa-hiwalay na sila. Charis. And after mabanlawan at ma-blow dry ang buhok ni client, so nag-proceed na kami sa thermal conditioning. At meron nga akong bagong iron dito na itatry at gagamitin mga sis from sis Rems galang ng Ryan Rems Salon. Ito yung hair iron na may tatak na R-Arm Signature by Ryan Rems Salon. At meron ito hanggang 500 degree Fahrenheit. Diba? Sobrang taas ng kanyang pinakasagad na heat temperature. So medyo ingat lang din tayo sa paggamit ng plancha, lalong-lalo na kapag sobrang taas ng kanyang hasagad na heat temperature. So trinay ko nga siya dito mga sis at nagustuhan ko yung plancha na to dahil maganda siya i-plancha, hindi siya nangangagat, hindi siya nang-iipit at consistent yung kanyang heat temperature niya talaga mga sis. Ang sarap niyang i-glide dahil madulas siya, medyo may kabigatan lang siya ng konti at malapad yung kanyang plate which is perfect ito para sa ating pag-reband. At gagawa ko ng separate video itong RR Hair Iron Signature by Rems Salon. Yung feature niya at kung magkano yung price nito. Pero kung may interested buyers, pwede nyo pong i-PM si Love Rems Galag. Itilalagay ko na lang po yung kanyang link ng kanyang Facebook dyan sa ating comments section. And after hair ironing process, ito na yung naging result sa buhok ni client. So plakadong plakado dahil naka-plancha yan mga sis. So hindi mo mahalata na galing siyang sira or rubberize yung buhok niya. Pero hindi pa tayo sure kung ano ang magiging result nito after. So after hair ironing process, nag-cool down lang kami ng 10 minutes. So nag-proceed naman kami ng application ng ating neutralizing cream. At yung in-applyan ko lang din mga sis, yung kanyang pinaka regrowth hair niya. Then afterwards, ay binanlawan ko na. Then pinadaanan ko lang din
ng neutralizing cream yung kanyang buhok. Doon naman sa banlawan din. So, after naman mabanlawan ang neutralizing cream, blinodry namin, pinatuyo, at nag-apply naman kami ng aming hair color. So, ang hair color mga sis, nag-touch up hair color lang kami dito. Yun lang yung in-applyan namin, yung pinaka-regrowth lang. So, hindi ko na kinulayan yung dati may kulay na talagang ngarag na yan. Utang na loob, wag nang galawin. Charis. So, after ma-process, ang hair color, pinabanlawan, din nag-proceed naman sa application ng hair treatment. Ang treatment na ginamit ko dito is yung combo namin ng keratin straightening treatment at ng Brazilian Botox. Nilive ito. Then, after nyan, ay binanlawan natin yung ating treatment at nag-proceed sa final touch. At ito na yung naging final look nyan, mga sis, or final result. Mapapawaw ka talaga sa naging final look nito, mga sis, pero hindi ka sure. Dahil, syempre, napadaanan niya ng iron at talagang legit yung kaba ko dyan. Dahil, syempre, waiting din ako sa ating clients after wash result kung ano ang magiging outcome nito kapag napaliguan na buhok ni client. So, agad-agad ito na nag-send yung ating client after nga niya ma-wash yung kanyang buhok at yung kanyang feedback. At yan nga po ang ating client's feedback. Ang sabi niya, tumalab po ang himala. Ang ganda, hindi lumabas ang sumpa. So ayan, talagang napawi ang kaba ni Akla dyan. At nung mag-send na at napaliguan na ang buhok ni client. So ayan yung kanyang hair after wash video mga sis. So as you can see, malaki talaga ang naging pagbabago or difference ng kanyang hair doon sa before niyang buhok na talagang super rubberized na. Nag-advise na lang din ako sa client natin na alagaan niya sa hair treatment ang kanyang buhok para mas mapanatili yung ganda ng kanyang hair. And that's it for this video. Thank you for watching and see you in my next one. Bye!